So, meron tayo ditong system unit. Yan. Alright, so ano ba yung problema nito? Yan, nilagyan ko na siya ng monitor. Medyo nakahiga lang yung monitor natin, wala ng stand. So, let's try power on. So, nag-on naman siya. Let's see if there is a display. Yan, nag-blue naman. Then, nag-display na. Gigabyte. Then, blue screen siya, guys. Yan yung problema. So, your PC device need to be repaired. So, nag-recovery siya. Then, nag-error siya. Code 0xC00028. So, kapag ganito, guys, may problema yung kanyang ano. Problema yung kanyang storage. Then, kung mapapagigyan natin yung tunog niya, parang tumutunog na yung kanyang hard disk. You know? Lakas ng tunog, guys. And after siguro mga 1 minute or 2 minutes, magsi-shutdown yan. That's it. Tingnan natin. Let's observe. Let us observe first the system. Yan. Yun. So, bilang nag-turn off. Alright. So, as in, totally shutdown siya. Turn off. So, ibig sabihin, possible na nakurap yung system kasi palagi nagto-turn off yung kanyang eto. Then, kung manonotice natin, ito, bungkal na nga. Bungkal na siya, guys. Ayan. Right. Sige. Ano ba yung magandang gawin dito? Tanggalin na natin yan. Tingnan muna natin yung kanyang yung loob ng system. So, feeling ko kasi nagre-restart then try ni customer na kumbaga akala niya mag-on pa or magtutuloy-tuloy. So, yun na nga, nangyari nga ganon. Then yung hard disk niya ito, masyadong matunog siya. Hard disk pa siya, hindi pa SSD. Yun lang. Sige, bakit nga ba siya nagre-restart? Medyo madumi na yung kanyang loob ng system. Ito, madumi na. Yan, linisan muna natin. Then, tingnan natin yung thermal paste niya. Yan, para kita. So, paano ba magtanggal nito? Ganito lang yan. Ikutin mo lang, then angat, ikutin, angat, ikutin, angat, ikutin, angat. Yun. Thermal paste, yun. Tuyong-tuyo na thermal paste niya, guys. As in, tuyong-tuyo na. Linisan muna natin to kasi totally napakadumi talaga. Then, ito. As in, ang dumi niya, guys. Then, linisin ko muna to. Then, after that, balikan natin yung kanyang RAM. So, isa doon sa dahilan kung bakit siya nagsa-shutdown, automatic shutdown, kasi yung thermal paste niya, ayan, tuyong-tuyo na talaga. Ito yung kanyang RAM. Okay, linisin ko muna to. Alright, so yan. Let's continue. Nalinisan natin siya, guys. Yan. So, wala nang arikabok. Ngayon, linisin natin yung kanyang processor. Yan, yung pinakang CPU niya. Ito din, yung kanyang heatsink. Linisin din natin. Lagyan natin ng thermal paste.
Alright. So yung tendency kasi guys, kapag mga ganyan na yung nangyayari, kasi biglang, di ba nag-overheat yung CPU? So since tuyong-tuyo na kasi yung thermal paste niya, yun yung nangyayari. Kaya nag-overheat yung CPU niya. Ayan, balik na natin. Push down, then lock. Oops. Alright. Push down, lock. Push down, lock. Push down, lock. Alright. Connect na natin to. Sige. Then yung kanyang RAM. So linisin din natin yung kanyang RAM. Pati yung RAM socket. Ito. Sige. Eraser lang yung kailangan dito guys. Para at least yung mga alikabok niya matanggal. Alright. Balik na natin. So, mahaba, maikli. Mahaba at maikli. So, dito yung maikli, then doon yung mahaba. So, ganun lang yan. Place mo na yun dyan. Then, press down. Alright. So, ngayon, gawin natin. Tanggalin muna natin yung connection ng hard disk. Tanggalin muna natin. Tingnan natin kung mag-display siya. Then, hindi na mag-shutdown. Titingnan natin. Ayan. Lagyan natin ng monitor. Alright. Power cord. And power on. Okay, smooth na. So wala na yung ingay kanina. Let's see kung mag-display. So, display. Tama ba yung pagkakalagay ko? Madumi. No signal. Okay. So, long press to shut down. Okay, so yung nangyari, yung kinukwento ko kanina, nangyari yung pagka-corrupt ng system.
Kasi lagi siya nagre-restart. Yan, lipat natin to sa ibang slot. So, hindi ko masyadong kanina kung saan ba to nakalagay. Hanapin natin. So, baka dito. Right, power on. Yan, naka-orange. So, dapat mag-blue siya. Ayun. So, dapat nasa second slot siya, socket. Then ito, let's observe kung mag-shutdown pa siya. Ayan, may display guys, yan. So, tinanggal natin yung hard disk drive niya para ma-prove natin kung ano ba, mag-shutdown ba siya or ano. So, gigabit. So, kanina, mga 2 minutes, siguro 1.5, mga ganon. Bago siya nag-shutdown. Let's see this time. Sige. So, yung oras natin, 11 minutes and 55 seconds. Sige. So, naka 1 minute na tayo. Antayin lang natin up to 5 minutes. Tingnan natin kung mag-shutdown pa. Then, kapag hindi na nag-shutdown, guys, yun, kabit na natin yung hard disk. Okay, 12:27, 12 minutes and 35 seconds. So, hindi na siya nagre-restart. So, okay na. So, let's see. So, to prove it, kung talagang hindi na siya nagre-restart, turn off muna natin. Then, kabit natin yung kanyang hard disk drive. Kakabit ko lang yung kanyang hard disk drive. Alright, so yan, connected na. Nakabit ko na yung kanyang hard disk drive. Power on. Then display. Yep. Alright, so yan, nag-display na siya. Ayun. So nag-loading na. Ayun. So sana magtuloy-tuloy, hindi na mag-blue screen. Let's see. Alright, loading. And wala na yung logo. Medyo mabagal yung pag-load niya kasi naka-hard disk pa siya. Pero kung naka-SSD yun guys, eto, mas mabilis siya na. So very smooth na yung takbo kanina, talagang totally yung tunog niya, 'di ba? Napapakinggan niyo yung kanina. Ayun, smooth na siya.
And please wait. Ayan na. Hindi na yan masamang pangitain guys. Kapag ganyan naka-please wait na siya. So kanina 'di ba naka blue screen. Then parang may problema yung hard disk. So nangyari 'yon kasi nga dahil sa nagre-restart yung every time na ino-open ni customer yung system unit, then nagre-restart. So mabuti na lang hindi na corrupt yung kanyang system. So ayan na guys. Ayan na. Ayan na. Okay, 'di ba? May display na siya. So tinakpan ko lang yung Ayan, may display na siya, 'di ba? Very good. Ayan. 'Di ba? So hindi na siya blue screen. As in kanina blue screen, then wala tong logong to. Yan taong yan. So user picture, then that's it. Ayan na. Meron na siyang display. Medyo mabagal lang sabi ko nga. So kapag ganun, yan, ayan na. 'Di ba? So kapag ganun guys, na nagre-restart, linisin niyo muna, possible madumi na talaga 'yan. Then after that, then yung thermal paste, yan number 1 yan. Kapag tuyong-tuyo na, yun yung nangyayari kung bakit restart yung system. Kasi nangyayari, kumbaga, yung init ng processor natin, yung nasa loob nito, ay hindi na ilalabas. Kasi yung thermal paste ang pinakagamit nun, parang siya yung nagko-cool down. Siya yung nag-fill out nung pinakambakante nung yung pakalapat niya, 'di ba? Then kumbaga nagpapalamig din siya. So dahil dito, ito, so papasok yung or palabas yung hangin para malabas yung init. So yun yung nangyayari. So since tuyong-tuyo na yung thermal paste, nag-overheat. Mabuti na lang hindi nasira yung system. Maganda naman yung ng system na to kasi kapag na-detect niyang umiinit na, automatically sina-shutdown niya yung system. Kaya nag-shutdown, automatic shutdown siya in just 2 minutes, I think, or 1.5 minutes. 1.5 minutes. So yun, 1.5 minute. So doon siya nag-shutdown. Kasi na-detect niya na umiinit, then walang nagpapalamig, so sina-shutdown niya to avoid yung pagkasira ng power yung processor natin, then yung sa system din. Ganda ng system nito Ayan. So I think okay na to. Ayan na siya. Ayusin ko na lang to guys kasi natanggal. Ayan. Sige. Yan, so kung meron tayong natutunan, so please don't forget to share, like, and comments guys. Pa-subscribe na din. Yan, kung mayroon kayong mga katanungan, just ask question, then bibigyan natin yan ng oras para sagutin. Maraming salamat at peace out guys. Good evening. Yan, abangan na lang natin yung bagyo, paparating na siya.